mga pangarap ka ba para sa iyong buhay, trabaho o negosyo? Pangarap na hindi mo lang inaasam kundi talagang pinagsusumikapan at ipinapanalangin maabot. God-given dreams will be fulfilled in God's ways and in God's time. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Moses was 80 years old when God called him to lead the Israelites out of Egypt. Reluctant siya noong una, ngunit sumunod siya at pinangarap niyang makatungtong sa Promised Land kasama ang mga Israelita. Was his dream fulfilled? Sa Deuteronomy chapter 3 ay ganito ang ating mababasa. Sinabi ni Moses sa Diyos, "Let me go over and see the good land beyond the Jordan, that fine hill country and Lebanon." At ang naging tugon sa kanya ng Diyos ay, "That is enough," the Lord said. "Do not speak to me anymore about this, since you are not going to cross this Jordan. But commission Joshua and encourage and strengthen him, for he will lead his people across and will cause them to inherit the land that you will see." Ipinakita ng Diyos kay Moses ang lupang ipinangako niya sa kanila. Ngunit dahil sa pagsuway ni Moses sa isang utos ng Diyos, hindi siya pinayagang makatungtong sa lupang pangako. You may look at it as a tragic ending, but the story and the dream did not stop there. Sa Matthew 17, sa kwento ng Transfiguration ni Jesus ay mababasa natin ito. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. The apostles of Jesus saw him standing on the mountain having a conversation with Moses and Elijah. Ang pangarap ni Moses na makarating sa Promised Land ay tila hindi natupad sa lifetime niya, ngunit ito ay natupad sa timetable at kaparaanan ng Diyos. God-given dreams do come true in God's ways and in His time. Tatlong paalala ang gusto kong ibahagi sa iyo ngayon tungkol sa pag-abot sa ating mga pangarap. Una, commit your dreams and your plans to God. Ang sabi nga sa atin sa Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." May kasabinghan nga tayong kapag gumawa ka ng plano, lapis lang ang gamitin mong panulat para pwedeng burahin at baguhin ng Diyos. Kapag ibinigay mo sa Diyos ang mga pangarap mo, makaaasa kang higit pa sa kaya mong planuhin at isipin ang kaya niyang gawin. Pangalawa, work hard to pursue your dreams. Ang pangarap na hindi nilalapatan ng gawa ay daydreaming lang. Kung seryoso ka sa mga pangarap mo, handa kang magsakripisyo at magtrabaho para matupad ito. You make adjustments in the way you use your time and resources so that your dreams will be fulfilled. At panghuli, your dream may be bigger than you. Isipin mo rin na may mga pangarap na sobrang laki kaya ang katuparan nito ay hindi natin lubos na makikita o mararanasan sa lifetime natin. Maaaring ang mga ginagawa mo ngayon ang siyang magiging pundasyon ng katuparan ng mga pangarap mo na bubuuin ng mga taong susunod sa iyo. Gaya halimbawa ni King David, it was his dream and desire to build a temple for God, but it was Solomon, his son, who fulfilled it. Ngunit ginawa pa rin ni David ang lahat ng pwede niyang gawin upang ihanda para kay Solomon ang pagsasakatuparan ng pagbuo ng templo para sa Diyos. Tandaan mo, ang pangarap na Diyos mismo ang naglagay sa puso mo ay mangyayari't mangyayari sa kanyang paraan at panahon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.